Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper once again, ang iyong kaibigan na explorer. At nandito tayo ngayon sa isang area dahil we are invited to survey the place. Wherein this place is a very positive area kasi may Japanese encampment na during the year of 1941. So ibig sabihin advance party, wala pang gera, may mga Japanese personnel na napunta dito at nagkampo talaga ayon sa living witness na kakilala ni Sir. Okay? So this place is just in Mindanao. Discreet ang place kasi this is a confidential matter. Okay? So hopefully maintindihan nyo buddies. At maraming salamat sa nag-invite sa atin. Kasama natin ngayon ang Team Red Tiger. Bansay Red Tiger. Bansay! So kasama natin si Sir, ang team leader nila at ang mga tropa natin dito. So this is the team that we call Red Panther. Okay? Red Tiger. Sorry. Red Tiger. Okay, sorry. Red Tiger. Pulang tigre. Okay? So we are very happy, sir. Maraming salamat po. Okay? At maraming salamat sa mga viewers. Okay. So ngayon, na-remap na namin ang buong area. Actually, hindi buo eh. Kasi napakalawak nito. At halos tabi-tabi ang mga markers. Yung sinasabi natin na talagang gusto ng mga Hapon na maraming bato ang area. Dahil ang mga bato na yan ay madaling uukitan at madaling kunan ng alignment para sa kanilang treasure boreal layout. So we are hoping for successful operation dito sa team nila ni Sir, ang Team Red Tiger. Bansay! Bansay! Okay. So ngayon, ipapakita namin ang tinatawag natin na kanji talaga, no? Dahil marami nagsasabi, bakit ginawa yung marker yung mga bato? Di ba? Natural lang yan. Siyempre natural to. Oh, bato at tigas, oh. Sakit nga eh. Di pwede kainin. Matigas to. Bato talaga. So ibig sabihin, original rock na ginawang marker ng Japanese. Saan sila mag-uukit ng marker? Hindi naman pwede sa buhay na baka, di ba? 1941 tapos sa baka mo ilagay ang marker, pambira. Wala na yun. Abo na siya ngayon. Okay? So dito na portion, titingnan natin itong big boulder na to. Hindi pa nila naggalaw talaga ito. Ay may nakaukit na kanji. Direct to the topic tayo buddies. Ang ipapakita natin ngayon ay ang kanji dai. D-A-I or dai. Ibig sabihin large or big. Ito ang stroke niya. Tingnan nyo. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Ibig sabihin ito dai or big or large. Sa Tagalog malaki. Sa Bisaya pa dako. Dako. Kung saan dako? Dako nga, syempre, deposito. Or large volume of deposit na nakascatter dito sa buong area. Okay? So we are surveying the place na may nakatumpok pa na bato, may mga animal marker na tinatawag nating 12 holobest. May mga present dito, marami. So, yan ang earthly branches at may mga heavenly steam markers. Okay? Or the 8 pillars of life. Okay. So ito siya ang kanji na dai. Ibig sabihin ito ay may malaking load mismo dito at may large volume of deposit within this area na kinampuhan dati ng mga Japanese army. Okay. Tingnan natin ang bato na to. Yan. Taas lang ako ng konti. So nasa 5 feet siya from the base. Okay. So ang pagkaukit nito batis, tingnan natin, no? Dumiritso pa yan, no? Ang lalim mo. Kasya yung daliri ko. Yan. 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 Talagang sinasadya. Okay? So, perfect ang pag-aukit ng kanji. Okay? May hole. Okay, yan. Okay, dito. Sa baba niya. Tingnan natin. Pasloop type. Yan. Cut. Putol. Dahil putol yan dyan. Dyan sa harap namin yan. Dyan ang creek. Paikot. Yun. Going there. Yan. Creek pa yan. Paikot. Parang naka-letter C siya dito eh. Okay? So ngayon, ito siya, indication, confirmation na may load. Saan? Hindi doon sa tubig. Dito in front. Kasi andito siya, naka-grab type. Kasi ang 4 na daliri. Okay? Yan. From this hole, may 2 hole connected dito sa grab type. Then, marami yang mga slash dyan, buddies. Yan. Water element, matubig talaga tol. Dito, may resign
confirmation for sure deposit yan. Yung parang letter L lang yan. Yan. Makita no? Yan. Re-sign. Okay? Ito pa, may guhit siya, elemental. Na may hole din. Yan, kasi ang isang daliri. Sa baba, yan dalawa na. So magkatabi to. So ito ay may sukat na 1 foot. 1 foot. Asan yung metrosan? Papakita lang natin ang sukat na naka-standard. Yan. Okay. So ito, okay. Tingnan natin sa metrosan. Itong gamit natin yan. Yan ang pula na yan, 1 foot. So ang hole to hole ay 1 foot. So kukuha tayo ng distance dyan, 1 foot, then equivalent to 1 yard sa sukat-sukat patungo sa dig side. Ang 1 yard, yan o, 3 feet. Dito. Okay. Pagpunta natin dyan sa 3 feet, ayan. Harap tayo, alas 12 siya, makita natin yan, parang matay. Okay. Doon sa right side ko, yan, sa 2 o'clock, yan. May dadaanan. Okay. Check muna natin ang telegraph siya na. Okay. Ang dadaanan na yan, yan. Kung dito tayo, yan. 315. So, ibig sabihin, yung slash na yan dyan, ay wood element. Ito, kita ko Ito. This is what we call wood. So, saan ang wood? Pwede sa east, pwede sa south, east, or could 4. So, ang wood ay papunta dito. So, confirming, going here. Kaya, nilagyan na lang ng daanan. Ano? Saan ang wood? Walang wood dito eh. Walang wood. Pero, elemental marker lang yan. Okay. Sa kabila, yan. Aichi. Isa. Okay? So, ngayon, buddies, ito ng spot natin. Kung harapin siya natin, ang bato na to na may kanji, yan. Yan siya. 2 to 5 degrees. Ha? So, back azimuth niya ay 45 degrees. So, nandito tayo sa 45 degrees. Ito na spot. Okay? So, saan ang araw ngayon? Ang araw, east side. Yan. Dito sisikat ang araw. Yan. Okay? So, pag sikat ng araw, kitang-kita pa rin siya. So, pag sa araw tayo harap, 90, 270 to siya. West side. Okay? Pag kukuha tayo ng 45 to 5, ayan. Okay. Ano marker? Yan. May lock point ito. Ito. Ito na portion. Okay. Tingnan natin ngayon ito. Dahil may elemental marker pa rin siya. Then, may hole na may tubig. At may elemental marker dito po na fire. Ano? Okay. Okay? May tubig. So, ibig sabihin, ang alignment na ito ay north-south. Okay, check natin. Okay, 180 degrees south. Dapat may tatamaan doon na confirmation marker na may fire element. Dahil south siya. So, dito, may water element na. Tubig talaga niya. Klarong tubig talaga. Kung na-block panta mo. Oh. Tubig talaga, no? Okay, itong confirmation niya, buddies. Yan, no? Tingnan yung hugis. Yan, hindi ito nagalaw. Yan. Fire element, diba? Oh. Saan siya? Nandito siya sa south. Confirming may tubig sa north. Literal na tubig na nasa bato. Okay? So, pag i-align natin ito, north-south. Diba? Okay. Ito ang tinatawag natin na cross line. Okay? Cross line north-south. Okay. So, gawin kong alas 12 ito. Yan. Alas 6. Talikod ako dyan. Harap ako sa araw. East. So, east, west. Diba? Kukuha tayo ng 45 degrees. Yan. Galing dito, 45 degrees dyan. Doon makikita natin yung tinatawag natin centering marker. Okay? Dito, kuha tayo ng 2 o'clock, tatamaan pa rin yan ang elemental marker na fire element. Okay? Ganun kasimple. So, nakuha natin ang cross line, nakuha natin ang centering, ayan, sa pole. Dito siya mag-intersect sa gitna. So, dito. Okay? So, pag dito naman ako sa gitna, ayan, titingnan natin ang angle na yan. Yan, oh. Makikita ko yung dalawang mata. Ito ang sinasabi ko kanina. Saka makita ko itong grab type. At pag uulan, buddies, dito yung ulan. Dadaloy. So, magpupundo talaga dito ang tubig. Okay. So, ganun. Ganun ang
setup nito or tinatawag natin na treasure boreal layout sa given kanji na big. So dito, nilagyan natin ng estaka, ang estimated tawag nito, dimension. Yan. Ang sukat ito, bro, pagsukat. 4 by 5. Yan, metrosan. Metro. Yan. Dahil may makantuhan ito siya. Okay. Panik. 4. Okay, sa kabila. Dito, kabila. 5, 4 by 5. So imagine there's no heaven. Ang laki na niyan, tol. Diba? So sa ganong setup bodies, present pa ang mga marker dahil untouched pa ang site. Dahil wala pa talagang naghukay dito na may alam. No? Pag may alam ka, tatamaan mo talaga ang tamang design. Actually may mga test dig na kami, hindi na namin napakita dahil limited ang oras natin. Pero ito, pinapakita lang namin ang treasure boreal layout sa given dai kanji or tinatawag natin na big or large deposit or boreal dito. Okay? Sarap niyan tubig na. So, expected may water traps kasi sa north ay may given talaga na water element. Tingnan muna natin saglit sa likod. Okay. Oo. Confirming. Ito ang tinatawag natin na metal element. So, west side siya ng item natin. Yan. Yan. Diba? 270 dito. Yan siya. Okay. Then ito pa. Na-expected ang water traps natin dahil may pagong. Kasi pagong. Slice. Ulo, katawan. Yan. Naka-slice eh. Okay? So yan. Yan si pagong. So pag dito tayo sa pagong, ayan. Tapos dadaan tayo sa isa. Ladder step na siya natin. Mayroon pang dadaanan dito na konti yan. Nakapix yan. Pag tingin ka dito, ano makita mo? Ito. May ukit. May ukit yan. Top ha. Parang box. Itong tinatawag natin na kotse kanji. Lapit. Ito galing sa kanji to. Isa, dalawa, tatlo. Ukit talaga yun. Ito, inukitan. 4 para mapurmang kotse kanji. Okay, sa insides na ito, ayon kay pare ko, pag nasa top siya, ang box marker, ang item ay nasa east. No? Okay. Pag nasa front siya o sa wall, automatic in front kasi may box marker. Pero pag nasa top siya, box with hole. Yan, malaki yan. Malaki ang hole, oh. 2 inches. Okay. So ngayon, in front east dapat ang item. Tingnan natin, oh. 'Di ba, 90? Nasa east ang target natin. So ibig sabihin, pag dito ka tatayo sa box na ito, sa stone box marker na inukit sa malaking bato, yan, madungawan mo ang item. So ibig sabihin, ina-apply natin ang isometric decoding or ISO, bird's eye view. Okay? Pag dito ka, yan, makikita mo ang box, tinatayuan ko. Sa baba, mag bird's eye view ako, yan ang load, kitang-kita ko. Yan siya. Then, pag dyan naman ako sa box, kitang-kita ko ang big kanji. Ibig sabihin, malaki ang deposito. Imagine naman, 1941 pa, di ba? Then, ang daming history dito, ang daming nagkampo, ang daming dala. Then, malapit ito sa dagat. Okay, yun lang ba, ha? Hopefully, naintindihan nyo ang proper na pag remap, no? Ng mga given markers. Given pa kasi, saka ito, from east to west, nakatadtad ng mga bato yan dyan. Andyan pang mga animal marker. Dito naman banda sa north, andyan ang nakatumpok ng mga bato. Yan, yung may balete. Dyan ang suspected tunnel natin. Dahil may mga animal markers dyan or earthly branches. Okay. So yun, buddies. Dito. Okay. So balik tayo. Okay. So yan ha, no? Bird's eye view in-apply natin. Man's eye view, kitang-kita ko ang kanji. Saka yung dalawang mata, dalawang hole, na parang mata dito sa harap, na siyang bumigay ng sukat patungo dito. Okay, so yun lang. Then, nakalock dito is fire element. Nakalock dyan sa norte is water element. Okay, sa S side naman,
yan, may tubig, may creek na siya. Okay. So ibig sabihin, east dito, west na tayo. West dito ang metal, precious metal deposit. So yun lang buddies. Bago tayo magpatuloy, shout out muna kasi matagal na akong hindi naka-shout out eh. Okay. Nauna shout out kay Mami Sniper saka Baby Sniper. I love you both. Ingat kayo dyan, Mami, Bibi. Miss you both. Then shout out sa katropa natin, Nickel Jan Caballero. Kumusta tol? Nickel Jan Caballero. Shout out sa iyo, din sa yung YouTube channel TH Adventures. Hopefully mag-grow ayong TH Adventures. Okay? Then Dondon Pados sa Zamboanga, Sibugay. Shout out tol, Dondon Pados. Then kay Bro NG Sniper Takida. May ka-sniper na ako ah. Brother NG Sniper Takida, shout sa'yo, shout out. Kumusta ang mga operasyon? Then ingat palagi. Then shout out kay Gerald Esparago Damian. Bro Gerald, kumusta? Shout out kay Bro Elvin Fidakan Advincula Pamaran. Kumusta Bro Elvin? Then shout out kay Buddy Glenn Balboa. Then shout out sa mga kumpare ko from Luzon, Visayas and Mindanao, from to Pare Brian. Then shout out kay Utol Kimso, Utol Sister, and kay Paring Jandi. Salamat sa mga insights, pre. Then ingat palagi dyan sa mga ginagawa nyo, pag-survey at mga operation. Then, bakanto, may shout out ka? Shout out Ray Bactol, Bro Ray Bactol, Negros, Okay. Oriental, Romeo Base, sa Luzon. Team Magallanes, salamat bro. Bansay. Team Rolex, Team Brazil, Titi. Okay. Bansay. Salamat. Okay. Team Red Tiger. Okay, salamat sa Team Red Tiger at sa mga hindi ko na shout out sa susunod na lang po buddies. Then sa lahat ng mga may mga operation, we are praying for successful operation and safety retrieval. And shout out kay paring Dudes Black Tiger na siya ang nag-drive sa atin patungo dito sa area. Okay? Once again, this is Chris Sniper saying eat, sleep, and explore. Then, Bansay! Bansay! Thank you. Thank you. Uy, apil si wow. Napangkuhaan na siya. Sniper. Lady Pantong. Lady Pantong.